Ay, magandang gabi ho mga boss. O, napanood niyo ho ba yung impeachment trial kanina sa Senado? Grabe, sakit ng ulo. Dasarta na naman, putik yan. Oo, pero nang ibabaw yung galing ni Amy Bobby at saka nito si Timo kanina sa mga pagtatanong doon sa witness na ng prosecution, no? Pakinggan ho natin at talagang galing magtanong eh. Unahin natin si Amy Duterte. Judge Marcos for her interjections. Thereafter, Senator Judge Risa, kindly prepare. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong ko. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba? Yes. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer. Galing ni Baba rito. Parang hirap magsalita ko. No? Parang hirap. Hindi niya ata mabuhat ito. Oh. Ay, kagabi nga pala mga friend. Nanood ako sa vlog ni Atty. Claire Castro nung gabi na mga 11 plus na ako. No? Ang sipag ni Atty. Claire, di na kata tutulog to. Nag-comment ako. Isang beses ako nag-comment. Nakita niya. Oh, ay, si Mr. sa totoo lang, sabi niya. Nanonood din pala siya dito sa vlog natin, mga friend. Oo. Ang bait. Oo. Parati ako nanonood sa iyo, Atty. Claire, kaya lang, yun nga. Hindi ako nagko-comments kasi ang daming nanonood kay Atty. Claire. Totoo. Oo. Buti napansin ako. May minsan na-comment ako, hindi ako napansin eh. Pero kahapon, napansin niya ako kasi medyo malupit yung comment ko eh. Oo. Binasa niya. Doon mga pre na manood kay Atty. Claire Castro, talaga makapupulot kayo ng walang fake news. Oo. Tuloy natin si Bobby. Whose duties permit or require possession of government funds, hindi ba? Based on the Susunod doon rito si Kimo Galing ni Kimo! Kimo! Ikaw na! joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi. Nililigtas ni Baba rito yung si Sara Duterte. Nililigtas niya. Ang ipinapahamak niya, yung Paharda at saka yung Acosta. Tingnan mo ha. Ewan ko kung ano ito. Ang hirap abutin na utak nito ngayon. Sa totoo lang, ibang-iba. Ibang likaw o iba. Sige. Na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyo. Mag-aaway pa sila rito ng witness. Tapos sasabihin niya, inaaway daw siya ng witness. Siya yung nang-aaway. Tingnan mo. Joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Oh. Because under the joint circular, it shall be the responsibility That is not entirely correct, Your Honor. Responsibilidad niya ng siyempre kung sino yung head. Hindi yung mga tauhan lang niya. Nililigtas ni Amy, si Sara Pinapahamak niya yung Paharda sa kayo Acosta. Talagang loko-loko rin. Pero ayaw palusutin ng witness of the head of the agency, first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance Ang with the joint responsible circular. po, And also po, inattest din po ni OBP yung
Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, ang unresponsive daw yung kausap niya. Sinasagot ka na nga, unresponsive pa. Para, ayaw ko. si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PAYE eh. Oo. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po yan eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of Talagang pilit ni Baba na walang kasalanan si Sara. Wala kayong relasyon tong dalawa na to. agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag sinabi po kasing Dun categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwa-liwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng Parang si ano na rin to, Cayetano. Maipilit eh, di ba? Ayaw tumanggap na mali eh. Oh. joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Ay, hindi pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Ako dito ako nagtataka mga boss, no? Hindi tayo nagkagaling-galingan. Meron ho itong witness. Meron, sila ho ito, sila Sara Duterte, itong sila Amy neto, ito, mga senador neto. Judge ho sila eh, judge. Pati, di ba, may judge pa, si, presiding judge na ito si Escudero, di ba? Maski si Escudero kanina, hindi ko gusto yung mga tanong. Totoo lang, hindi ko gusto. Parang, ang magigisa dyan, di ba, yung yung mga abogado ng defense at saka ng prosecution, sila maglalaban, makikinig lang dapat itong mga judges na ito eh. Tapos base doon sa mga balitaktakan ng prosecution saka yung defense, doon sila magbibigay ng kanilang pananaw kung sino ang dapat panigan, kung dapat ba i-acquit o i-convict. Kasi may kanya-kanya silang di ba? Yung prosecution, meron silang mga ebidensya. Yung defense naman, meron din silang mga pinapakitang ebidensya na di ba? Naglalaban nga sila eh. Bilang judge at saka dapat nanonood na lang kayo dyan eh. Pinakikinggan nyo na lang sila. Tapos, tignan niyo yung mga kanilang mga pinipresentang mga ebidensya. Kung anong matimbang, kung sino dapat ba i-acquit. Yan si Sara. Ganun lang eh. Pero yung para gisahin nyo yung mga witness na yan, sa mga pinagtatatanong nyo na yan, judge nga kayo eh. Ang lumalabas defense lawyer to ng ni Sara itong mga to di ba? Tuloy. Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with I apologize for Your Honor. Sige po. And kindly wind up, Senator Judge Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only Vice President that you audited na may confidential funds. Hindi sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Oh. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung Saro na si VP Binay, noong 22 December 2014, may binigay na 6 million. Punta na siya kay Binay, Wala naman sa usapan si Binay dito. Si Sara ang usapan. Yun, kay VP Binay, ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam merong... ko kung ano ang Saro, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate. Tumanda ka sa gobyerno, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Kampi ka sa mali. Klase ka sa... Kung tumanda ka sa gobyerno, tama ba yung ginagawa mo? Yun lang tanong. Sa ICFAO. So we wouldn't know if it was used Hindi, or pero not. ang klaro, may katibayan. Senator, judge to. Ano ba hahanapin mo rito? Acquit na. Automatic, di ba?
na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa Ikbaw noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun ba yun? Since si VP Sara lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si VP Binay nung kanilang confidential fund. So hindi po namin alam kung ginamit and hindi na po nakarating sa Hindi, ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng Tangin na, para taga-kanto lang eh, no? Nagpapaliwanag yung witness, biglang sasalubungin mo. Hindi, ang tanong, tangin na, anong klaseng, matanda na sa gobyerno yan, ha? confidential funds humingi at nabigyan. May saro eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used. tanong eh. Of course, you know, may saro. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate ng confidential fund. Eh may record nga lang saro. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marco. Ito naman mga friend, napakagaling din ni Kimo. Mas magaling si Kimo kaysa kay Baba. Tuloy. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Dakan. Meron lang po ako mga tanong. Dakan. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Utangin na, anong koneksyon ako saan pinanganak yan? Tangin na talaga. May lang ako tanong Maiksi lang po ito. Ha? Saan kayo pinanganak? Putangin na ka. Mamaya, may sasabihin si Ika Percy ha. Tuloy mo, Kimo. Iha. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, nung accountancy, and then... Ang ina to, parang Islam book eh. Kala ko tatanungin pa, what is your favorite color? Ang ina mo, Kimo. Hindi, puta, wala ba advisor to? Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Ano kayang koneksyon ng puta ng tinatanong na itong gago na ito? Kung saan nakaikot yung witness? Ako, Kimo. Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, sir. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Dakan. Sa Sulu? Sa Basilan? Talagang pinagmamalaki niya yung bang. Kasi Muslim siya. Naikot niya sa Basilan. Talagang tibay talaga, Kimo. Utay na. Maguindanao? Hindi po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Sa Bicol na siya. Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte, hindi pa po. Hindi pa nga, sa Norte sinabi. Hindi ko po maalala kung... Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba? Utay na, Kimo. Hayop ka sa doon. Anong koneksyon niya? Siniikot yung bundok. Ina mo. Ayoko na yata Tuloy mo. Pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Utang na, ayan na, terrorism. Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NP? Utang na, terrorism yan, oo. Kimo, di ka pa pinapanganak. May terrorista na rito sa Pilipinas. Kimo. Bakit natapos may terrorism? Nung panahon ng tatay digong mo. Ang dami namatay nung panahon ng tatay digong mo eh.
Puta, okay mo. ang Abu Sayyaf. Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Grabe naman ang terrorism mo. Kala ko ba susugpuin ng idigong yung terorista? Dahil ngayon, dami-dami ba rin terorista? Ha? At kailangan pang gumasta ng milyon-milyon nitong si Sayad para sa mga confidential at intelligence fund. Maski na siya naman, wala naman siyang dapat, hindi naman siya pulis, hindi naman siya sundalo, siya ay DepEd Secretary at isang spare tire, Kimo. Kimo. Yun lang ang papel niya, spare tire at yun nga sa DepEd Secretary. Ano ba nangyari na dyan sa DepEd na yan? Ano na yan? Asa na yung mga ghost student, ghost, ang dami. Ang dami talagang kawalang niya ang ginawa nito si Sayad, oo. Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung konklusyon ba po. Sagutin mo na kasi, Torne, kung konklusyon. Pag in-English mo yan, di kayo magkakaintindihan yan. Yun, final. Hindi po kasi we require... So, hindi po final. Based Boss, on the AOM po, konti lang po oras ko, hindi po final. sa AOM po, yung AOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Siyempre hindi, tanga, confidential nga eh. Kagaya yung mga dyan, mga Mary Grace Piatos. Pero dapat, maski nasabihin mo na hindi totoo yung mga pangalan na yung mo, dapat meron pa rin sinasabi ng mo, merong yung si Sayad, meron pa rin siya listahan ng mga totoong pangalan yan, mga tumanggap ng mga recipient na yan. Ewan ko ba naman bakit pinagpipilitan hanapin si Mary Grace Piatos. Nandyan naman si Shell Jokno saka si Marian Rivera, nakasama rin dyan sa mga recipient ng mga confidential fund nito si Sayad. Pinipilit niya si Mary Grace Piatos eh. Andiyan si Shell Jokno, siya, kasama siya sa recipient at saka si Marian Rivera, patawag nyo kung nakatanggap sila. Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you. Ay, papaalis stress. Si Kaper Silapit po ito, ha? May sinabi ko siya tungkol kay Robin Padilla. Si Robin Padilla, alam nating lahat, iboboto yan ng mga tanga. Di ba? Ng mga bobo. Boboto yan eh. Tanggap na natin yan eh. Mananalo. Kasi marami yan eh. Gremlin yung mga yan eh. Mga kaibigan. Yung mga lasenggo. Yan. Gremlin daw yung mga tanga. Dami nga, Kaper si. Nasa ka ba? Andyan lang to sa tabi-tabi. Sa totoo lang, nanonood ito. Oo. Gremlin daw yung mga tanga. Ano yung gremlin? Pagka natubigan, dumadami. Ay, naku ka, Percy. Tuloy. Yung mga taong malayo sa katwiran. Iboboto yan. Pero, nag-number 1 eh. Nasaan ang question? Doon sa nag-number 1 siya. Mga kaibigan, paano mong ipaliliwanag yun? Ibig mong sabihin,
Pati matitinong tao, ibinoto yan. Bakit? Ano nakita nila riyan? Natawa ho ako dito. Ayan, oh. Ayan. Names on the record. Ito ho yung mga nakakatanggap ng mga confidential fund. Ito yung mga recipient. Oo. Mickey Mango. Fernando Tempura. Chippy McDonald. Gina Gina Kolka. Putang ina. Lucky Yutenko. Dodong Bunal. Pining Garcia. Ray Pinocchio. Mekuto Pukiko. Hindi ako, naraso lang, putang ina. Ano ba naman naisip naman? Ano? Mekuto Pukiko. Sindikato, naging sindikato. Gina Hasa. May Gina Hasa pa. Gina Hasa. Ito. Simon Ocho. Maluwang. Ang pangalan Malu, apelyido Wang, Maluwang. Tangina. Chino Pasha. Gago naman gumawa nito. Ang pangalan Chino, ang apelyido Pasha, kaya Chino Pasha. Jay Camote, Alan Dico, ayan. Ang Landico, parang gano'n na po, Alan Dico, Puta, gago talaga. Ada D. Tomo Wadsha. Ba ito, putang ina. Tumo Wadsha. Putang ina, Tumo Wadsha. Tini Gasun. Buti hindi naging tinigasan, no? Tini Gasun, eh. Yung ano, G-A-S-U-N, eh. Pero Tini, kung naging A yung ano, tinigasan, Aniker. Maria Kate. Ako. Eko. Maria Kate ako. Malanchioy Tenko. Yan ang mga pangalan, no? Puta ina. Grabe, oh. Ano, puta. Kaya po. Napanood nyo ba yung ano? WTA na champion, si Alex Ila. Putang galing, ano? 21 years old, oo. Pag nakakita ko ng mga ganitong talent na Pilipino, ang sarap maging Pilipino. Tsaka yung mga Eugene Torres sa chess, Nepomuceno sa bowling, meron pa yung gymnast, nakalimutan mo yung gymnast. Ang dami tayong talented na Pilipino, oo. Sana may mga... Puta, kaso sa politiko talaga, mga puta, wala ka na talaga ano halos ano yun, no? Ay, nako. Atty. Lona Capuna, no? Alam mo, sa totoo lang, itong pinag-uusapan na to, nagsasayang na lang ho talaga ng pera ng gobyerno, eh. Oo. Dapat magbutuhan agad, ngayon pa lang. Doon sa ano, sa grave threat, yung pinagmumura nitong si Sayad, si BBM, lahat. Martin Romualdez, Lisa, lahat. Pinagpuputangin na niya lahat yan, eh. Tapos pinapapatay niya pa. Nanggigigil yung mga pagmumukha niya. Doon pa lang, convicted na yan, eh. Meron ba namang ganung government official? Grave misconduct na, di ba? Vice Presidente ka, tapos wala kang ginawa kundi wasakin yung ano, kung saan ka nagpupuntang lupalop. Kaya sabi mo, dito sa Pilipinas, pagka ano, mura lang ang buhay, 5,000 lang, may makuha kang papatay. Putang na. Hindi na ano to, eh. Hindi na normal tong tao na to. Tapos ipinaglalaban nito mga abnormal din na mga wala eh. Yun ang trabaho ng lawyer. Idepensa. Maski na walang kadipe-depensa. Di ba? Pakinggan natin si Atty. Lorna Capunan. Attorney, pa-expound lang po yung last comment nyo that was stricken off the record. Why did you consider it as a scam? Why do you consider it as a scam?
Ang tabang ni ano, dire-diretso si Atty. Lona Kapunan. Tapos na nga yan eh. Pinaliwanag ni Atty. Lona Kapunan sa pinakamadaling maintindihan na kung bakit sinabi niyang scam itong mga putang ng kung ano-anong pangalan nilagay ha. Example, pag humingi ka sa nanay mo, Mami, pay yung 5,000, bibili ako ng libro. Hindi mo ginamit para sa libro. Ginamit mo, bibili ka ng makeup o ng date ka. Anong tawag doon? Ni-scam mo nanay mo. Pag paulit-ulit yan. At hindi mo ginamit, ang pera na sinabi mong gagamitin, anong tawag doon? Scam. Pero ang ni-scam Ang galing sumagot nito eh. May nagtatanong dito, mukhang didilis eh. Pero hindi umubra kay Atty. Kapunan. Pakinggan mo. ngayon, hindi nanay, hindi tayo. Ang ini-scam, taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612 million. Kanya miskin na tinanggal sa record. Gusto ko lang sabihin yun kasi, syempre, para maintindihan natin. Pag piniscam kayo, di ba, masakit ang loob. Diba? Pero sa inyo yung comment nyo na... Pero ang binubudal tayo, ang daming mga pangalan. Piatos, Mary Grace Piatos, si Ang Dilim, si Pikit, at marami pang magkakaroon na other names. Pero part po yun ng confidentiality ng mga taong tumanggap ng reward or ng binayaran ng information. Hindi naman tayo nag-emphasize ng pangalan. Ang point out natin yung amount at saan ginamit. Walang resibo. Maski na lagay mo pangalan dyan. Lahat po ba ng government agencies na merong confidential funds ay may pangalan po sa mga resibo nila? Ay, hindi natin alam kasi ang Yun yung nagtatanong, DDS yun. usapan lang ng confidential funds ng Vice President at ng Attorney, is there a legal basis for the use of aliases in confidential funds and intelligence funds? there is no basis to use it or no basis not to use it. Dapat ang emphasis dito ay hindi yung pangalan. Pinakita ng witness natin ngayon hindi naman ginamit, binigay yan, medicines. Saan ang resibo ng medicines? Attorney, sinisingil Kaninong pangalan yan? Saan ginamit? Ano ang ebidensya na ginamit sa medicines? Ano ang ebidensya na ginamit sa supplies? Ano ang ebidensya na ginamit sa safe house? Regardless of kung ano yung pangalan. Sinisingle out lang Yung safe house na yan, putang ina, dapat alamin niya kung saan yung putang ina safe house na yan. 2 milyon isang araw, putang ina. Dapat alamin nila yan. Saan ba yung safe house na yan, di ba? Ito, tanong nung DDS, sinisingle out daw, daw po si VP when it comes to CF. Marami rin naman pong agencies ang merong confidential funds. Especially ang Office of the President na napakalaki po billions. I-file nyo ng kaso. Ang kaso ngayon ay Sinisingle out daw si Sara, confidential fund. Marami naman daw confidential fund. Lalo na to si PBBM, mapakalaki raw ng confidential fund. O, di file nyo ng kaso. Alam nyo, ang pag-uusapan ngayon, si Sara. Ito mo. tungkol sa Vice President at sa DepEd Secretary at tungkol sa confidential funds. At sinabi naman ng witness, sino ang Vice President na may confidential funds? Siya lang. Sino ang Secretary ng DepEd na may confidential funds? Siya lang. Diba? So, kung meron man kayong gustong public official na investigate ang confidential funds, file nyo ng kaso. Kain lang. Okay. Ganun lang kasimple, di ba? Yung kay Bato, nanadakip si Bato, wala ho yan ha, peki ho yan, no? Pinaano kung ano pinagsasabi dyan, may replano kung ano. Saka na lang tayo pag nandyan na, no? Pag nakita na natin si Bato, nandun na sa dahig, hindi yung inilipad sa, wala ho yan. Si Bato pa, saan yung makukuha yan? Si Bato nga, di makauli-uli. Sinasabi nila, ayon daw sa kanilang intelligence, nasa Mindanao. Ito pupunta Mindanao. Doon niya sa Davao magbababad. Hindi pupunta kung saan. Safe na safe siya sa Davao eh. Diba?
Doon lang siya sa kingdom ni Kibulog. Di na siya mahuli doon. May mga ano pa doon, pastoral. O, di ba? O. Kaya nga, di ba sabi ko. Dapat, kung pwede, mag-ano ng mga search warrant. May mga sabihin lang naman na may nagtimbre, na nandyan na bahay ni Baste, nandyan sa bahay ni Pulong, nasa bahay ni Sara. Halog hugil lahat yan na posibleng pagtaguan at posibleng itago si Bato. Mag-collab na tayo mga friend. David Allen Mendoza, shout out ha. Good evening po, Karox. Mukhang magaling na naman pong lawyer si Atty. Lona Kapunan. Hindi makaporma si Atty. Ponga. Powa pala. Dapat si Sayad ang makaharap niyan. Wala, hindi pwede si Sayad. Ayaw ni Sayad na tatanong siya. Ang gusto ng Sayad, ang magtatanong sa kanya, yung mga vlogger niya, ganun. Ayaw humarap sa kongreso yung hunghang eh. David Ali Mendoza ulit to. Karox, yung purchase of info na yan, malamang sila din magpapamilya ang sumasandok ng intelligence fund na yan. Totoo. 16 million ang ibabayad in 11 days. 2 million isang araw sa isang ballroom ng isang hotel. Ang arkilahin mo, hindi aabot ang 2 million. Hindi aabot ng 2 million yun. Talagang gaguhan. Gaguhan na kapag sinasayad ang mamumuno sa bansa natin. Totoo yan. Kaya nga, maraming gago eh. Tangina. David Oleno. Malamang Karox ay nakakalusot si Nagong at Sayad noon sa Davao sa mga kompi at intelligence pa nila. Tatakutin lang nila ang mga COA auditor doon sa at presto wala nang findings, lusot na sila. Yun mismo nangyari doon. Kaso iba naman ang national government, akala ni Sayad makakalusot pa din siya. Kaya tuloy pa din ang mga gawa-gawang transaksyon at mga peking resibo niya. Totoo yan, hindi niya akalaing magkakaganyan eh. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Ferdinand San Juan, shout out. Magandang gabi po, Karox. God bless us all. God bless Ferdinand San Juan. David Allen Mendoza ulit to. Pati yung pagkapanalo ni Alexandra Ila, nabanggit pa ni Atty. Kapunan. Sa bagay po, binati na din nila Senator Cheese Escudero sa opening statement. Statement niya sa Day 12 ang impeachment trial ni Inday Sayad. Sa totoo lang mga kawaryo, si Alex Ila lang ang nagsisilbing magandang balita sa Pilipinas. Totoo yan, David! Totoo yan, David! Tapos, sinasakyan pa ng mga bobong daily shit yung kulay ng outfit ni Alex. Totoo, mga abnormal no? In support daw kay Sayad, in your dreams, mga ugok, nadidishit. Kaya tuloy, nagsuot ng pink na jacket si Alex after nang manalo siya sa laban niya. Ano masasabi niyo mga zombie ni Sayad? Tameme kayo, di ba? Tsaka sinabi ni hindi mangyayari. Sinagot ni Alex may sagot siya na hindi siya pwedeng maging DDS. Rolando Edralin, shout out ha. Malinaw na pangulimbat yan. Gawain ng pamilya Duterte template yan sa Davao City. Kaya sanay na sila at normal lang sa kanila ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pinaglulokon lang nila ang taong bayan. Kakapal na talaga ng mga paghumuka nila. Palibhasa, mga kulto sila ni Satanas. Dapat sa kanila, tudasin na lang para hindi na makapagmisyo pa sa bansa at ang taong bayan. Yun nga, totoo ka Rolando Edralin. Ang problema, to si Excellency, ayaw gamitan ng sinasabi na nga ni Sayad kailangan ng kamay na bakal sa mga kurap. Oy, bakit? Nasa iyo ka na, Excellency. Gamitin mo yung kamay na bakal. Nasa iyo power Atty. Claire. David Ali Mendoza ulit. Kaya nga po daw walang sumabog na bomba sa mga paaralan dahil po napigilan daw ni Sayad. Tangina yung tanga. Gawa ng mga pinagbibigyan niya ng Intel Pan, yung mga nagre-report sa kanila, kagaya ni Mary Grace Piatos, Andy Lim at Mr. Piquet at marami pang iba. Yun nga ang gusto palabasin ni Kimo. Mahirap talaga idepensa yung kaso ni BP na yan. Kaya hirap na hirap si Atty. Ponga bukod pa sa napakagaling ng abogada ni Atty. Lorna habang tumatagal sumasarap ang labanan. Kaya lang baka kahit talo ay siya ang manalo, abangan ang resulta. Yan ang malamang Apolinar.
Apolinar ulit, oh. May God bless you and your family, Karox. Ikaw din, may God bless you and your family, Apolinar, ha? Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Grabe talagang katakawan sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Ang batugan na Inday Lustay. Tapos, siya pa itong kung makapanira kay PBBM po talagis na yan. Pag yan pumanig pa, mga senador, taong bayan, nakikilos para makakulong yung si Sira Lustay na yan. Ay, sir, pag di ka talaga nakapagmura sa kasamaan ng hinayupak na yan. Salamat po, Sir Rox. Ingat and God bless us all po. God bless, Rodelia, ha? Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend, Kalat ni Rodelia Alpilor ulit, oh. Ha? Ay, Sir Rox, grabe talaga ang kasakman sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, no? Ang punyetang Sira Lustay na yan, Sir. Sir Rox, gaya ng madalas mong sabihin, pag yan di pa nakasuhan, ang mandarambong na yan, kilos na tayong taong bayan. Sumobra ng abusado, kapal ng muka, tapos siya pa may ganang manira kay PBBM. Dapat ng kalusin at sobra ng perwisyo. Ay, Sir Rox, salamat at ingat po and God bless us all po. God bless, Rodelia Alpilor. Shirley J. Sir, shout out, ha. Ang daming tanga talaga dyan sa Pilipinas, Karox. Ang binoboto nila, mga magnanakaw, ayaw sa matitinong politiko tulad ni Bibi Leni, Senator Risa at Senator Trillanes. Ang daming matino. Puta yan. Kanina guest ni si Heidi Mendoza. Oh. COA commissioner yun. Oh. Ano sabi nun? Oh, di ba? Walang sinasabing maayos lahat ng obserbasyon ni Heidi Mendoza. Puta na yung COA. COA! Kayo ba? Ano ba kayo? Ramon Valencia, bossing, baka yung binibigyan ng reward ay yung sila Badoy, Celes, Maharluka at mga vloggers. Hindi malayo, Ramon. At yung mga MPA pa, mga rebel returnees ni Digong na sabi nga ni Motabato, yun ang mga kasama nila. Nagsibaba sa kapatagan yung mga namumundok para binigyan ng trabaho nito si Digong. Kasama nitong mga hitman, Davao Death Squad, sila Las Cañas, sila Matabato, yan, si Bato, sinisweldohan sila. Pero, ghost employee sila ng munisipyo ng Davao. Ibig sabihin, yung perang ipinasisweldo sa mga pamatay tao sa Davao, galing sa Kaban ng Bayan. Ganon din ang ginawa ni Digong sa Pilipinas nung siya ay naging Pangulo. Mismo, ba? Putangin na. Saan ka nakakita ang putangin ng gago? Economic advisor niya, in-chick, drug lord, si Michael Yang. Kumuha ng spiritual advisor, baliw, si Kibulog. Oh. Diba? Walang umaangal eh. Lahat ng gusto ni Digong, puta, talagang wala talaga. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, ito si Ponga, kontra sang kontra. Hindi ba sabit din yan kasi pineke nila yung resibo sa AFP. Na pinalabas na nag-donate sila doon sa ginanap na party. Dapat siguro dyan, imbestigahan din niya si Ponga. Dapat lang talaga, dapat na, hindi yan mag-ian dyan eh. Dapat kinasuhan na yung mga yan eh, sila Ponga, dahil nga sa mga animalye eh. Kaya mo si Sayad, kailangan impeachin daw muna. Pero yung mga grupo ni, yan sila Sulaika, Lopez, yung mga diyan, dapat yan, nakakulong ng mga yan dahil halatang-hatang pagnanakaw, investigasyon sa Kongreso noon, di ba? Nagkakanda tumba, nagkakanda himatay. Yung mga yan, sila Gina Acosta, yung si Sulaika Lopez, o di ba? Ramon Valencia ulit, bossing, kaya pala nagwala ang mga DDS dahil sila ang nakinabang sa mga kinulimbat ni Sayad. Galawang sindikato. Sindikato talaga yan, Ramon. Ramon Valencia ulit, bossing, lahat ng hilingin niya kay Gong di binigay sa kanya. laki sa layaw. Pero may tabogo akong kasama dito. Hindi pa rin naniniwala sa impeachment at sa mga pera. Abono pa nga daw si Lustay. Naku, Ramon, huwag kang naglalapit dyan sa sinasabi mong
Kasama mo dyan. Lumayo ka dyan. Baka mahawa ka sa katangahan yan. Ramon ulit, oh. Bossing, dapat kung talagang ginastosan yung pagkawala ng mga bata, eh di sana nahuli na yung white van na nangunguha ng bata at yung mga sumabog sa Marawi or sa Mindanao lang yun, di ba? Jane Labay na, shout out. Pasintabi na sa mga homeless rocks. Itong si Cayetano mukhang homeless. Yun nga. Nagpapanggap lang yan. Bilyonaryo yan. Baka nakapanood ng teleserye. Oo. 3JC Hope, shout out. Si Rox, August 18 pala ang birthday mo. Alam gusto ni Lord, araw-araw ka hihingi ng kanya ng pangailangan mo. Hindi! Ang hinihingi ko sa kanya araw-araw, friend. Ligtas ang pamilya ko, mga mahal ko sa buhay, saan man sakit at kapahamakan. Yun lang. Oo. Hindi ako masyado yun lang hindi ko kayang salagin yung iligtas ang mga mahal ko sa buhay sa anumang sakit at kapahamakan. Hindi. Yung kakainin na araw-araw, walang problema dun. Ha? Kasi dependent lang tayo kay Lord. Hindi masama ang humingi kay Lord araw-araw kahit maliit ang bagay pa yan. Hindi, pag mga maliliit na bagay, kaya naman natin, 3JC Hope, huwag ka nang humingi sa Kanya. Ang parati mo lang hilingin sa Kanya, pag nagising tayo sa umaga, salamat, nagising pa tayo, may ganito. Hindi ako naghahingi talaga. Kasi parating nasa isip ko, napakaraming problema ni Lord. Di ba? Napakaraming problema niya. Hanggat maaari, ayoko na makadagdag pa sa Kanya. Basta parating hihingi ko sa Kanya. 3JC Hope, ha? Kung ako'y kukunin, ayoko nang mahihirapan ako. Ayoko mag-bedridden, ayoko nung inaakay-akay ako, ayoko nung kakapa-kapa ako, ayoko. Yun lang yun. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, di ba? Pag okay na lahat, itong mga iiwan ko rito, kunin mo na ako, Lord. Gusto ko na makita kung may langit. Ganun lang. Yun lang ang parati kong sinasabi. Oo. Ang daming prominent people na above 70s because they are not counting their age, but yung mga nagawa natin sa ating buhay na pwedeng makatulong sa digdig o kahit sa simpleng pamilya natin. O, yun nga. Ayan nga si Aling Aimee. Ilang taon na ba yan? Pero kita mo naman ha, panay pa rin ang pilinggera pa rin sa na young and beautiful. Pag si Aimee beautiful, wala nang pangit. Basta ituloy mo lang ang gagawin mong imulat ang taong bayan sa katotohanan. Kay konti o marami ang nakikinig sa iyo, ang mahalaga, bahagi ka ng pagmumulat ng mga mata ng ating mga kababayan para di tuluyang mahulog ang ating bansa sa China. Totoo. Ilang beses ko sinabi 3J Shop, di ba? Si Lord ang naglagay sa akin dito. 3J Shop ulit. Sa Rox, ano ba talaga totoo? Nahuli na ba si Bato o ano? Wala yan, si Bato hindi totoo yan. Di masyadong malinaw pati kikain. So, di rin siguro kung nahuli na ba o naglilihim lang ang gobyerno para hindi masyadong maapektuhan ang taong bayan. Baka may alam ka dyan. Wala. Pero sana, ganun nga, nahuli na sana. Di ba? PJ Shop ulit. Wow, ang daming reward. Para saan ba yung mga reward na yan? Sino-sino ba yung mga nabigyan ng reward? Si Piquet. Magkano kaya reward? O yun nga, di naman niya nakita ang amount dahil nakapikit. Di rin alam ni Andy Lim kung magkano na ibigay sa kanya kasi Andy Lim sa lugar. Tama ka, Karox. Bakit hindi si Shell Jokno at Maria Rivera ipatawag? Tsak, makakasagot ng maayos mga yon, di ba? Recipient din sila eh. Kasama rin sila eh. Rudy and Jane Mirana, shout out. Tapos mga narrative nila, Sara pa rin. O yun nga, yung parating, maski ano sabihin mo dyan, maski sabihin mong kampunisatan na si Duterte pa rin ng mga putangin eh. Papamura ko sa mga putangin to. Si Pisa Bunao, shout out. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Sobrang bulgar. Eh sila kaya naman gumagawa sila ng nahuli na daw si Stone. At para di na magpag-usapan,
Ang sabi ni Atty. Kapunan ay ewan, ha? Sunny Bayot, shout out. Pastor Yun Lagon, my friend, shout out, ha? Friend Sherwin Sapeda, Christian Sen, Annalisa Polinar, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Friend Sherwin, no? Impong Basyang, Pintireri po, Katipunera po ng Cavite. Muli po ay sumasawing papawid, bumabati po, namingiti, at magandang buhay po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Ako, message, masasabi ko lang, Sir Rox, puro supalpal po ang inaabot ng depensa. Wala talaga yan eh. Sa malulupit na banat ng mga prosecutor. Mantakin mo naman po, Sir Rox. Puro po top notcher sa abogado. At hindi po mga pipitsugin at kalad-karin basta-basta lang ang abogado po ng mga yan. Puro di kampanilya. Kumpara po sa hilera ng depensa. Puro po mga utak lugaw. Pangkat kawayan. Hindi, alam mo, Tia Deli, mahirap talaga dumipensa, lalong-lalo na kung ang ipinaglalaban mo, wala talagang kadipe-depensa. Tignan mo yung si Digong, Tia Deli, doon sa dahig. Pilit ay dinidepensa ni Kupalman, o wala, di ba? Walang kadipensa yan, eh. Hindi pa pinanganak yung abogado na makakadepensa sa kaso ni Digong. At saka dyan kay Sayad. Kaya lang ang mabigat dito kay Sayad, maski na sabihin nung pumatay ng tao to, i-acquit ito nitong mga gunggong na senador. Ano mo? Yung ginagawa na yan, pagnanakaw na yan, para pumatay ng tao yan, ha. Inanakaw niya nga pera, puta, milyon-milyon. Oh. Sasabihin niya, may binibigay niya sa reward, putang ina yan. Tuloy natin. Pangkat kawayan na puro pulpul at may bukbuk ang utak. Kaya pag ang naging resulta po ng impeachment, pumabor po sa depensa, Sir Rox, ano pa po ba iniintay ng taong bayan? Wala naman pong silbi at sobrang bulok po talaga ang ahensyang Senado. Ano pa po ba ang ginagawa po dyan ng mga puro lang po sila pulpul at mga pinutukan lang po ng mga lintik. Milyon-milyon kada session ang inuubos sa salapi po ng bayan. Totoo, tas i-absueldo lang po ang isang halimaw. Yun nga eh, sabi maghahalo po malamang ang balat sa tinalupan pag nagkataon. Total, unti-unti rin lang nauubos ang mga pangkat DD shit. Sa mga senador at senadora, bakit pagtatagalin pa, ano po? Abolish na po dapat ang sobrang kasukasukang at kasumpa-sumpang Senado. Ang mga tang-inumin nyo, kakapal ng mga pagmumukha nyo. Galit si Tia Deli. Dapat magbigti na lang kayo, isa-isa. At nang tuluyang mawala ang pinakasalot na ahensya ng gobyerno. Meron pang isa, yung sandigan ng mga At nananawagan po tayo sa ating pong Sir Ping, isa ring malupit na pogi po ng Cavite. Sir Ping, talagang sobra po akong bilib sa bibilib, lalo na. At sasaludo po sa inyo, Sir Ping, pag si Kawatano, Atlas, alias Abu Sayyaf, tuluyan mo pong ipadok at ipatapon sa loob ng kulungan. Ano po? Maganda-ganda po, sir, ng konti ang kartada mo kumpara sa iba pong mga pogi natin sa Cavite. Kaya, Sir Ping, naniniwala po ako na ikaw ay isang tunay na makisig at may malupit na angas pagdating sa mga pasaway na kontrabulate. Ano po, Kung yung atin po na ibang mga pogi walang binatbat, sana, Sir Ping, makabawi-bawi ka po. Itayo po ang bandera po ng Caviteños. Patunayan po natin na tayo po di po puro hari ng lang palagi na sablay. Kaya ikaw, Boy Abu Sayyaf, kung ako sa'yo, bawas-bawasan ko na ang masyadong pagbubula ng bibig at sobrang kayabangan at kasinungalingan, okay? Malapit na ang mag-game over. Sa imburnal ka talaga pupulutin dahil sa sobrang kayabangan mo. Tanginumin mo. Mabuti nga sa'yo. Leche, visit, kinam, Galit na to.
Reynaldo Gonzales. Oh. Magaling si Atty. Kapunan. Lahat ng detalye na alam ang kapupunan ni Kapunan. Ikaw naman. Reynaldo ulit. Bato-bato si Rox. Sa hotel lang daw ata sa Davao. May nakapagtimbre. Wala yun. 3J Shop ulit to. Palagi ko si Rox talagang natiklo si Bato kasi walang denial kahit sa kampo ng mga DDS. Sabi nga kung may usok, may apoy, pwede, totoo. Ang balita kaya lang blackout news lang, pero siguro hanggang hindi pa nakakarating sa dahig ang plano. Yan yung tinatawag na secret plan. Ganyan kasi ang mga movie. Kung di totoo ang balita, di sana nag-comment na ang pamilya ni Bato, di ba? O, pwede. Sana nga totoo, di ba? Para meron naman accomplishment, di ba? PJ Show po nito. May mga theories, Sir Rox, na may naghudas kay Bato. At ito daw ay si Cayetano. Pwede. Kasi gagawin lahat ni Cayetano kahit sino pa ang masagasaan basta mailigtas lang niya ang sarili niya. Kaya parang ganito ang nangyari. Nakipag-deal ang Cayetano na ibibigay si Bato kapalit ng kalayaan niya. Wala nang investigasyon sa Taguig. At tuloy ang ligaya ni Cayetano. Samantalang si Bato ay biyaheng Netherlands. Sana nga totoo yan. Posibleng ito ang theory na ito. Pwede. Eddie Luna, my friend, shout out ha. Hello, Karox. Magandang araw sa inyo dyan. Yung sinasabi ni Sayad na ibinayad sa information, gawa-gawa lang yan. Sa kapal ng mukha ng hayop na yan. No? Tanga lang ang maniniwala sinasabi ng hayop na yan. Salamat, Karox. Totoo ha. Ha? Dolor Garcia, Painami Bingson. Emans Kalananak, shout out. Brother Elisio, shout out. Long time no talk tayo. Ha? Diluwa na ulit, oh. Karox, itong si Robin Padilla, natanga. Wala siyang nakakuha na pabor sa puon niya. Akala niya kagaya niyang bobo si Atty. Wamel. Pati bundok tinatanong. Nanonood din to. Yeah. Ha? Pati bundok tinatanong ni Kupal na senador kay Atty. Wamel kung nakapunta na sa bundok para makita mga terorista. Ang terorista sa pera nagbayan ay si Sayad. Para malaman mo, Robin Padilla, natanga yung mga anak ni Digong nyo ang salot, ha? Diluna ulit, oh. Karox, siguro si Andilim at saka si Katiting siguro magkakilala, parehong may lahing Chinese. Kita mo, pag nagsasalita, may alam na salitang Chinese, katiting nga lang yun. Long ang alam. Salamat, Karox. Sana siguro naambunan din ng milyon si Nardong Kupal. Salamat, Karox. Nakapambuibisit na naman ako. Ha? Karox, huwag ka munang magsalita ng kunin ka ni Lord. Sana kung magkita tayo at makapagkape tayo sa Chicago ni Depensor sa Pasig. Tingnan natin kung masarap ang kape doon. Wala na, sinara na yata. Ano ka? Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Good night. God bless. Sana makadalawang vlog ako bukas. Oo. Pag hindi umulan, may bagyo dito eh. Dasal mga friend. Yun ang panlaban natin sa mga nangyayaring kademonyohan. Mariosep. Mga senador, ina nyo, mahiya kayo sa balat nyo. Ha? Ang nagpapasweldo sa inyo, taong bayan. Hindi yan si... Ay, nako, putang ina kayo. Good night. God bless.